brothers and sisters. Wow, malakas pa ang inyong mga boses ah. Pakikalabit mo nga yung katabi mo, sabihin mo, gising ka na. Pangatlong umaga na natin. At pakunti tayo ng pakunti. Kasi pahirap ng paggising. Ano po? Pero talaga ang simbang gabi, o kaya ang tawag ngayon dito ay Misa de Aguinaldo, ay isang sakripisyo na binibigay natin sa Panginoon. Sapagkat pagmahal mo ang isang tao, ay handa kang mag-effort sa Kanya. Hindi sapat ang salita. Dapat ito'y pinapakita natin sa gawa. Kaya itong mga pagbasa natin ngayong umaga ay napakaakma doon sa bagay na iyon. Sapagkat ang buhay ni San Jose, ang sabi doon ay isa siyang marangal na tao. At bilang isang marangal na tao, dapat ito'y nakikita hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang ginagawa rin. Kaya pag nilayan natin ito sa 3 punto na gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ano bang mapupulot natin sa kwentong ating narinig, kwento ng kaligtasan? Unang-una, tahimik na pananampalataya sa gitna ng pagkalito. Naranasan niyo na ba yung ganon? Na ang daming mga nangyayari sa buhay, pero yung pananampalataya mo ang nagsusustain sa'yo. Para bang merong katahimikan, merong kapayapaan sa loob ng puso mo na hindi mawari kung saan ito nagmumula. Kung bakit ganun na lamang ang katatagan ng iyong buhay at pananampalataya dahil ito'y galing sa Panginoon. So nalaman ni Jose na buntis si Maria, isang sitwasyong puno ng sakit, takot at pagkalito. Imagine mo ba naman, ang iyong babaeng pakakasalan ay nalaman mong buntis. So anong gagawin mo pag ikaw ay isang lalaki? Magagalit ka ba? Magtatampo ka ba? Babawiin mo na ba yung pangako mo? Which is, yun nga ang nangyari kay Jose. Dahil sa marangal na tao, sabi niya, hihiwalan niya si Maria ng lihim. Siya ay litong-lito, di niya alam kung anong gagawin niya. Siguro, broken-hearted din. So sinabi sa banal na kasulatan na siya ay isang matuwid na tao, sa halip na magalit si Jose, o ipahiya si Maria, pinili niya ang awa at katahimikan. Napakahalaga po yun. Pakinggan po natin, imbes na siya ay magalit, pinili niya ang awa at katahimikan. Ganun ba tayo kapag tayo nagagalit? No? Piliin ba nating tumahimik at maging maawa sa sitwasyon ng ating kaharap? O kaya gagawa tayo ng paraan para mas lalo silang mapahiya? Napakalakas po impluwensya ng social media. Minsan kapag meron kang taong hindi gusto, magpapasaring ka sa iyong my day. No? Lalagay mo sa my day mo, ay sana mamatay na siya. Pero si Jose, pinili niya ang awa at katahimikan. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi laging may kasamang malinaw na sagot. Lagi po nating isipin yon. Hindi natin kailangan malaman lahat ng sagot sa lahat ng ating mga tanong sa buhay. Ang kailangan lang natin ay magtiwala. Tulad ni Jose, marami sa atin ang dumaraan ng mga pagsubok na hindi natin nauunawaan. Problema sa pamilya, kawalan ng katarungan, personal na paghihirap, mga sakit, no? Problema sa pinansyal. So nagsisimula ang pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos kahit magulo ang buhay. Nagets niyo ba yan? Magsisimula ang pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos kahit magulo ang buhay.
kong maging tahimik, pipiliin kong magdasal, pipiliin kong magtiwala sa Diyos kaysa mag-ingay. Yan ang magandang ginagawa ng isang taong nasa gitna ng pagkalito sa nangyayari sa kanyang buhay. Pangalawang punto na gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga ay ang pakikinig sa Diyos sa katahimikan. Narinig natin si San Jose, sa kanyang puso, gusto na niyang hiwalayan si Maria. Pero sa panaginip, nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi ng anghel na huwag siyang hihiwalayan o huwag niyang hihiwalayan si Maria. Sa mapagitan ng ating mga pagmumuni-muni, dito natin naririnig kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Ano ba talaga, Panginoon, ang gusto mo sa akin? Ano ba ang misyon mo na binibigay mo sa akin? Ano ba yung ninanais mo pa sa akin? Alam mo, nung ako'y 24, ako ay nagtatrabaho na sa isang ampunan sa Lipa, Batangas. At maganda yung aking ginagawa sapagkat ito'y pagtulong. Natutuwa din ako sa aking ginagawa. Meron akong alagang 17 youth boys, ages 14 hanggang 21. So imagine mo na lang yung gulo sa bahay. No? Napakahirap mag-alaga pala ng mga, sabi ko ngayon, naku, buti na lang, hindi ako nagkasawa. Ang hirap mag-alaga ng teenager. No? Lalo na pag mga pasaway. So, ang nangyayari ay dumating ako doon sa punto when I was already almost 27. At narinig ko sa aking puso, eto na lang ba ang buhay? Lord, eto na lang ba yung buhay ko? Mag-alaga ng mga bata? Sapagkat nararamdaman ko na meron pang tawag ang Diyos sa akin na mas malaki. At ito'y damdam ko, para bang God is preparing something bigger than me. That's why when I was 27, I entered the seminary. Pumasok ako sa seminaryo at tuloy-tuloy na yon hanggang sa ako'y nagpari. At ngayon, ang puso ko ay punong-puno na hindi nagkukulang. Ang daming kasiyahan, masaya ang puso ko sapagkat ako'y nakinig sa Diyos. Kapag tayo ay makikinig sa sinasabi ng Diyos sa atin, dadalhin niya tayo sa daan na alam niyang doon tayo liligaya. Pero paano po tayo makikinig sa Diyos kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsalita sa atin? Bigyan mo ng time ang Diyos sa buhay mo, katulad ng nangyari kay Jose. Dahil sa pagiging tahimik ng kanyang pananampalataya, nakapagsalita sa kanya ang anghel at narinig ni Jose ang mensahe ng Diyos. Ang sabi niya, sabi ng anghel, ang batang kanyang isisilang ay isang Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. So if you hear that, na ikaw pala ay tinatawag sa isang napakalaking misyon, ikaw ba'y tatanggi? Hindi. Sapagkat misyon ito na galing sa Diyos. Huwag kang tumanggi kapag tinatawag ka ng Diyos. Sumunod ka kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos na pag ikaw ay sumunod, magiging masigla, magiging mapayapa, at magiging may kabuluhan ang iyong buhay. So, sa mundo ng ingay, tukso at katiwalian, lalo na sa ating bansa, patuloy pa rin nagsasalita ang Diyos. Ngunit madalas ay sa katahimikan. Inanyayahan tayo ng simbang gabi na huminto, manalangin at makinig. Yan po yung blessing ng simbang gabi, na tayo po ay nandito, sama-sama, nakikinig sa salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya mamaya, pag-uwi po ninyo, kaya nasa trabaho na kayo, nasa bahay, tanungin niyo ang Panginoon, Lord, ano ba ang plano mo sa akin? Ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Gusto kong marinig ang iyong boses.
Maring sagutin ka kaagad ni Lord, napakaswerte mo. Pero minsan, ang sagot ng Panginoon ay umabot ng buwan, taon, bago mo malaman ang kanyang kasagutan. But you know, my brothers and sisters, God is always perfect when it comes to time. Narinig niyo yung gospel yesterday? No? Yung napakadaming mga pangalan. No? Napakadami. Pero at the end, sinabi niya, 14 generations from Abraham to David, from David to the Babylonian exile, to Jesus. Is that a coincidence? No, it's not. Because God is in time. He controls time. And He knows what to use with the time. So makikita natin na ang Diyos ay naplano na niya lahat-lahat. At tayo nasa loob ng plano na yon ng pagliligtas ng Panginoon. At pinakahuli na gusto kong iparating sa inyo ngayong gabi, ang pagsunod na nagbibigay ng pag-asa. Si Jose ay sumunod. Agad siyang sumunod sa sinabi ng anghel. Sabi ng anghel, huwag mo siyang hihiwalayan. Yun nga ang kanyang ginawa. Hindi nga niya hiniwalayan, pinakasalan pa niya. Hindi wala siyang pag-aalinlangan. Walang kondisyon. Ang kanyang pagsunod ay naging bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan. So makikita natin, na ang imbitasyon ng Panginoon ay minsan dumarating bilang isang inspirasyon. Hindi yan yung parang everyday tinatawag ka ng Diyos. Hindi. Ang pagtawag ng Diyos ay inspirasyon yan, inspired by the Holy Spirit. Dumarating yan. At kapag ito ay talagang para sa iyo, ay talagang hindi titigil ang Diyos para tawagin ka. Kaya pag tayo'y tinawag ng Diyos, tayo ay sumunod ng walang pagtatanong. No? Walang pagtatanong. Sapagkat alam mong ang tumatawag sa iyo ay ang hari ng mundo. So ang pag-asa ay sinisilang sa pagsunod. Hindi lubos na maunawaan ni Jose ang plano ng Diyos, ngunit siya ay nagtiwala. Yan po yung malaki pong challenge po sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala lamang tayo sa ating sariling kakayanan? Yan po yung magandang tanong. At dahil sa pagsunod ni Jose, lumaki si Jesus sa isang ligtas at mapagmahal na tahanan. Ang ating simpleng pagsunod, katapatan, paggawa ng tama at paninindigan sa kabutihan ay maaaring magdala ng pag-asa sa iba, lalo na sa mga mahihirap at mga kabataan. Brothers and sisters, ang pagsunod mo ay napakahalaga. Sapagkat maaring sa pagsunod mo, maraming susunod sa iyo. Kaya tayo ay inaanyayahan ni Jose, makinig tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo at sumunod tayo ng walang pag-aalinlangan.